you deserve, my Lord, all the glory, adoration, and thanksgiving, because you are the great God. Ama naming Diyos na banal na makapangyarihan, walang ibang itinataas sa lugaring ito kundi ang pangalan mo, the name above all name, that is you, Jesus. Ang nagpapahiram ng hininga, ang nagbibigay ng kalakasan po namin, ang nagbibigay pa sa amin, Panginoon, ng mga pagpapalay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Ang kapurihan at pasasalamat. Thank you, Lord, sa loob ng 2 linggo ng taong itong iningatan muli kami, Panginoon. At dinadalangin ko, Panginoon, na patuloy na gumalaw ka sa aming mga buhay. Wala pong lalabas dito mamaya na he cannot experience your glory. He cannot experience your miracle. He cannot experience healing. Arababashe. Asikirararababasande. Lalabas po kami dito. Nabaon po, Panginoon, ang kapangyarihan na ibibigay mo. Asikirararababashe. Can you hold your heart? Pwede bang hawakan natin mga puso natin? Panginoon, nakahawak yung mga puso nila ngayon. Prepare that heart, Panginoon. Napapasukan ng mga salita mo. That your word, Panginoon, can transform life. Panginoon, malaya kang humawak, pumasok sa puso namin, at ikaw ang maghahari, Panginoon. Wala na pong iba. Panginoon, salamat po. Ikaw ang siyang bida sa natitirang oras pa. To you all the glory, adoration, and thanksgiving in this we ask. In Jesus' name. Amen. Pili na po tayong uupo, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. At kung man nagpasang mo kay Kabsat, dara-dara likudan, tanong ko. Pasang mo kay Basit ng Kabsat, nawaya pa dito eh. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Sabi ko kasabi, are you ready? Kung naman damagam man, takabay mo, no? Ready isuna. Hallelujah. Purihin po ang Diyos na buhay. Huwag kayong mag-alala. Kunti lang po yung preaching namin ngayon. At wini-welcome po namin ang ating guest ngayon. Nawa ay, alam ko na tuwing dumadating sila ay pinupuntan niya tayo. Nakikita ko din pumupunta sa ibang church. Kaya nakikita ko his evangelist. At giyamang kamita at dakay man ng kanyamin. Giyamang kami marit nami nga ang kami nga naidumduma kanyayo. Adati kayo kanayon mat nga nagbakasyon kayo. Kaya no adati wayayo ket no kaya yung mag-preach dito, you are welcome in this pulpit. Dahil gusto din namin na wini-welcome. This pulpit is open. At salamat po sa buhay nyo, mag-asawa po. Kasama namin sila noon prayer gathering. Ay hindi pala couples night, sorry. At ang ating topic for this year, wala po dyan, sundan nyo kung kayang sundan kasi mabilis lang akong magsalita dahil meron tayong gagawin sa araw na to. Build the kingdom of God. Paano po ba ma-build yung kingdom sa atin buhay, sa pamilya natin, at sabay in this church? Tatlo po yung i-build natin na pag-aaralan ngayon. Sabi niya sa ating text, sa buong year, the build the kingdom of God, sabi niya dito sa Gawa 28 verse 31, ipinapangalan niya ang paghahari ng Diyos at itinuturo niya ang mga bagay na uukol sa Panginoon Hesukristo na buong kalayaan at walang anumang nakakahadlang. Sabi ni Sister Rhea sa prayer niya kanina, God use us. Hindi lang tayo tagaupo. And God will use you, use me, at God will use everyone to share the gospel. In this year, God will build the kingdom kung ikaw ay gagalaw at ako ay gagalaw. Sabi mo sa katabi mo,
gagalaw tayo. Hindi tayo patulog-tulog. Palakpakan mo ang Diyos na buhay. Ang sabi niya dito, si Paul po, sabi niya, ay buong kalayaan, walang anumang nakakahadlang. Kaya ang paglilingkod at pagbibuild po sa kingdom ni Lord, hindi hadlang na wala kang pera. Hindi hadlang na sinasabi mo, ikaw ay walang kakayanan. Dahil God will use yung mga mabababa. Tandaan mo kung sinasabi mo, hindi ako para yan, tandaan mo ang gustong-gustong gamitin ng Diyos. Yung mga may willing na puso. Kahit sobrang talino, sobrang galing kung wala namang willingness. Alam niyo kung walang willingness, hindi makaka-Diyos. But if you want the willingness heart, kung kunam ka dati willing mo, nga po Diyos aramatan na katidakkel nga banag. Amin po ba? God will use you in the different way, aduti kaparaanan na. Hindi lang po gagamitin ka niya. Kung titingnan mo, hindi lang yung mga nandito ang nagagamit. Maraming kaparaanan po para gamitin tayo ng Diyos. Tandaan mo yan. Kaya nga next Sunday, excited na naman ako sa preach. Patapos na, na-excite na ako. Dahil alam ko, ang Diyos may malaking gagawin po sa taon ito. Yung team na to, hindi pwedeng hindi mag-manifest at ikiklaim mo, isa ako sa trabahador ng Diyos. Amen. Palakpakan nga natin ang Diyos na buhay. Sabi mo nga sa katabi mo, isa ka na ngayon manggagawa ng Diyos. Kaya meron akong 4 na ituturo sa next Sunday. 4 na uri na kailangan ng Diyos. 4 na magkakaibigan din yun. 5 pala. 4 lang yun, pero gagawin kong 5. Pero ngayon magpupukus muna na tayo dito. Sabi niya sa ating declaration kanina, God will build the kingdom of God in your life. Una po sa sarili natin. Dahil kung ikaw ay tunay na manggagawa ng Diyos, ang Diyos ay gagalaw sa iyo. Pag sinabi, Lord, use me and send me, the Lord will use you and send you. Tingnan po natin dito in your life, how to build the kingdom of God in your life. Paano daw i-build yung kingdom ni Lord sa sarili po natin? Sabi niya dito in Ephesians 4 verse 32, righteous living, kung na dito ay, build the kingdom of God involve practical action. The word practical action, gumagalaw at pinag-iisipan yung galaw niya. Nakakalungkot, magkakamali muna bago niya isip, ay mali po yun. Hindi po. Before you act, thinking first and pray. Tama? Kung alam mo na matitisod at magkakamali ka, sa gagawin mo na yan, huwag mo nang gawin. Tama? Kung alam mo na nakakasira sa binubuo mong kingdom sa sarili mo, kingdom ni Lord sa sarili mo, huwag mo nang gawin, matitibag agad yung pinaghirapan mo. Start fresh. Start. Alam niyo yung kapag ini-start to, nag-isumula sa baba hanggang matapos. Di ba yung mga nagsesemento, yung hollow block sa baba una. Yan. Hanggang matapos yan. Ngayon, sa taon na to, kung nagkamali at nagkulang last year, start. A fresh start. Ano mo yung fresh? Lord, uunti-untihin kong i-build yung kingdom mo sa sarili ko. Mas maganda yung paunti-unti kasi nag-aapura na nagkakamali. Tama? Mas okay pa yung paunti-unting umuusad ka sapagkat alam mo na tama yung ginagawa mo kaysa yung ang bilis mo. Then mamaya, nawasak lang yung nagawa mong nauuna. Kaya mas okay po yung paunti-unti. Basta sigurado ka na napasaya mong Diyos. Amen. Sabi niya dito, in practical action, like a be kind, compassionate, forgiving, reflect God's own character. Wala kaming ibang susundan dito sa lupa, kundi ang ating Diyos na buhay. Kung ano po ang nabasa mo sa Bible, yun yung gawin mo at sinusinugurado ko, hindi ka magkakamali. Kung ano ang nababasa mo sa Bible, ito po'y sinasamuhay mo, ito po'y ginagawa mo, naniniwala ko, hindi ka magkakamali. Pero kung ang mga sinusundan mo, kung ano yung napanood mong uso, kung ano yung
magandang gawin ngayon ng mundo, sinusugurado ko magkakamali ka. But sabi niya dito, God's character, kung sinusundan mo yung mga character ni Lord, magandang buhay ang nakalaan para sa iyo. Palakpakan mo ang Diyos na buhay. Paano po ma-restore yung kingdom ni Lord? Sabi niya, practical action. Meron kang gagawin. Number 1, restore the quality time with God's in prayer. Yung quality time mo, i-restore mo sa pananalangin. Hindi kahit pagod ka, meron ka dapat quality time pa rin na mag-pray. Ang hirap yung wala kang quality time na nalangin, natulog ka na lang mamaya na bangungot ka. Diba? Ang sarap kausapin ni Lord kahit pagod ka. Bakit? Dahil iningatan ka niya maghapon. Amen. Kahit sobrang dami mo mga hindi magandang nagawa sa mong maghapon, ang sarap ka sa bakit? Nakakahingi ka ng tawad. Dami mo nang mistake, pagdating pa ng gabi, tinulugan mo pa si Lord. How to build the kingdom of God in your life. Fresh start. Balikan mo ang mga dati mong panalangin. Dati, ang sarap mo na manalangin, 20 minutes ka na. Nung nawala yung pera mo, naging 1 minute, good night, Lord na lang. Wala pa nga, 1 minute na. Good night, Lord! Grabe naman yan, nalugi ka lang sa negosyo. Good night, Lord na yung prayer mo. Di ba pwedeng in times of difficulties, in times of hard na buhay mo, pwede bang, Lord, I will worship you in any time. Amen? Dahil naniniwala ko, kapatid, kung marunong kang manalangin sa hirap, mas marunong kang manalangin sa ginhawa. Amen! Dahil kung hindi ka na marunong manalangin po sa hirap ng buhay mo, mas hindi mo marunong manalangin kapag may ginhawa ka. Tandaan mo, God will test you in the difficult place. Merong mga panahon na talagang babagyuhin ka ng problema. Babagyuhin ka ng mga pagsubok. Pero tandaan mo, in that day na napagtagumpay mo yung pagsubok, merong rainbow na nag-aabang. Merong blessing na nag-aabang. Kaya huwag mong takbuhan yung pagsubok. Sabi mo, katabi mo, huwag mong takbuhan. Ibigay mo kay Lord. Palakpakan natin Diyos na buhay. Restore the quality time. Ibig sabihin ng quality time, magbahang ka ng oras, araw. Mas maganda yung nakapix yung oras mo. Sa umaga, naghihiwalay kami mag-asawa manalangin. Dahil may nauuna nagigising sa amin. But sa gabi, sabay kami nananalangin na maghahawak ang aming mga kamay. That wife and husband, nag-holding hands yan na nanalangin bago matulog, tandaan mo, walang anumang problema, walang anumang suliranin, walang makapaghihiwalay sa iway. Paghawak niyong kamay, nagre-represent that Jesus is your center of your relationship. Amen. Sa mag-asawa to, hindi ko sinabi po sa mag-boyfriend at girlfriend. Pwede kayong magpanalinganan lang. Alam mo, mag-boyfriend, girlfriend kami ng aking asawa, parang nahihiya pa akong hawakan yung kamay niya to respect her. Kasjay, kumati relasyon mo mat ka ni Apo Diyos, duwa kay nga-asawa. Restore your quality time in prayer. Pangalawa, restore the quality time in reading the God's Word. Meron kang quality time, hindi yung nag-aapura ka. Alam mo yun, hindi ko nagawa yung yearly plan ko nung last year dahil gusto ko basahin sana ng 2 beses to. Pero hindi ko na kaya. Halos 1.5 lang, but my goal in this year, gusto kong basahin to. Why? Every morning is a new wisdom kay Lord. Every morning, a fresh revelation kay Lord. Ay, nabasa ko na. Alam ko na hindi po. Dahil every morning, every reading, buklatin mo yung Bible, mayroong fresh na revelation ng Diyos sa'yo. At ang Bible, ang naglalaman nito, ay love letter ni Jesus. Kaya kung hindi ka nagbabasa nito, huwag mong sabihin, mahal mong Diyos. Dahil ang tunay na nagmamahal, binabasa ang love letter niya. Amen? Palakpakan mo ang Diyos na buhay. Sinasabi mo, I love you, Lord. I want to offer my life to you. Sika lang takim bagit ibiyag ko. Hindi mo basahan ti love letter na. Na? Inanay tes, nagbabasa ka nakamagnipaing, siguro na juwar na puura ng Bible na.
Magnifying, diyan ka mo ano tatag mag-magnifying pa. Tanay kapatid, wala pong hadlang. Kapag malabo na yung mata, mayroon pong audio Bible. Wala pong hadlang. It's all about with you in God. Lang pastor, nagbabasik naman surat na, download the audio Bible. So napagbasa kanya mo, no nakapoy talaga ti mata mo. Ngam no napigsapay. Sino pa napigsa ti mata na? Yung mga ito na tinapigsa, sige, anyo nga ito? Ay, yun sa kapakapsutan na po, Diyos ti matayon. Nung napigsapay ti matam, iba ka man takapay mo. Restore the quality time, kapatid, sa pagbabasa mo. Amen? Huwag mong sabihin, mahal mo siya. Kung di mo naman binubuklat, alam niyo, nung ka-high school kami, ang sarap kapag may mga love letter na dumadaan sa'yo, no? Pintaong pa man ako, inutom nga basahan. Sino pong nakaabot nun? Love letter. Napintas no good at napakaganda po yung nakasulat, pero no, busted ko na rin siya. Diba? Kapag napakaganda yung sulat at sinasabi din yung pagmamahal niya, ang sarap basahin. At kung talagang sinasabi mo din yung pagmamahal mo sa Diyos, basahin mo ang libro na nagpapabago ng buhay. Palakpakan mo ang Diyos na buhay. And walang lugi dito, ha? Alam sabi ng 1 John chapter 1 verse 8, walang lugi sa pagbabasa. Diba? Pag binulay-bulay mo to, isinapamuhay mo, ginawa mo nakasulat, you become successful. Kunana. Kaya hindi ding lugi, binabasa mo na nga yung pagmamahal ng Diyos, yung love ni Lord. Then meron pa palang pagpapala pag ginawa mo yon. May lugi ba? May lugi po ba? O sabihin sa kabino mo, gawin mo kung hindi ka lugi. Hallelujah. Pangatlo po sabi, always obey God. Yun po yung pagbibuild. Kasi binibuild mo nga kung hindi mo naman sinusunod. Paano tumataas yung building the kingdom of God? Habang nagbabasa ka, habang nananalangin ka, sinusunod mo ang Diyos upang sa kanon, yung build or yung tinatayo mo na kingdom ni Lord sa sarili mo, hindi na yan matitinagway, sumusunod ka kung ano yung command ni Lord. Alam niyo, natatalo ang isang Kristiyano sa pagsuway. Wala pong nanalo sa Biblia na napagsuway, suwail. Dahil lahat po ng mga suwail na anak sa Biblia, nagiging alipin. Nakakatakot nga, buti nga nasa grace tayo. Yung Old Testament, by law, anong nangyayari po? Huwag nagkakamayli po yung mga Israelites, gumagawa ng mga karbuldumal, sumasamba sa mga ribulto. Baka meron po tayong mga ribulto sa bahay na kapag merong mga ilang-ilang na, pabili nga po, sab-itampay. Alam niyo po sa Bible, with the means of Bible, by law, kawawa sila. Yan yung pinakaayaw po ng Diyos. Nagiging alipin sila at kamatayan pa nga. Ang katumbas sa kanilang pagsasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang lahat ng mga suwahil dito, wala akong nabasa nag-success. Lahat po sila ay naging talunan. Amen. Sabi mo kata, huwag kang suwahil. Palakpakan mo nga ang Diyos na buhay. Kahit manood po kayo ng YouTube, ang dami pong mga testimony that give totally his life to the Lord. Hindi lang gumanda yung buhay nila, humaba pa yung buhay nila. Amen? There yung bisyo, na, testimony da nga, naggalasdan. Ngayon, giintid dati bagida ka na po, Diyos, umubing dapay. Gumwapo dapay. So, kita man takapay mo nung naggwapo. Kaya nagpintas. Bigam nagpintas kagapo ka ni Apo Diyos ko nam. Hallelujah. Dahil naniniwala ko, by obeying to the Lord of God, kapag sumusunod ka, dinadirect ka ni Lord, laka i-help mo, ayusin na po Diyos. Amen? Dahil yung sakit mo, ornusun na. Apay, binibuild mo yung protection sa iyong buhay. Pang-apat, ano sabi niya? Always stay in God's presence. Ti presensya na po Diyos mang-build, tinasayaat. Amen? Kasi dadya ka presensya na. Ti presensya na po Diyos mang-value pa itibiyag. Ti presensya na po Diyos, tandaan ng tibagak kabsat. Package nila di amin. Protection, marit nam di ayat na,
Nya pa, may marit ng deprivation, damdama, awang pagbakas, ang damdama, idamanan. Sino na ba sinanan? Kita niyo man. It because if you stay in God's presence, package deal amin ata. Alam nga package deal. Ano natin Biblia, hindi kita huhuli, lagi kitang ilalagay sa unahan. Sinong gustong ganon? Yung dating inaapi, ngayon hindi na nag-aapi, tumutulong na. Siya, ang ngayay, inaapi-api nila ako ngayon. Pag yumaman ako, aapiin ko din sila. Ganon ba? Wala pang ganon na Kristiyano. Ang mga Kristiyano, kapag inangat ng buhay niya, nananatiling humble. Walang mayabang na Kristiyano. Walang Kristiyanong nagre-revenge. Data nga karubak, na, di na nga pinadigwan ti bulalo. Ag mayamanak lang, ag lechon nakjak tumoy ikan. Inyamang nga mindsetan. Na? Walang ganun na Kristiyano. Sabi mo sa katabi, walang ganun kapatid. Hallelujah. Palakpakan mo na ang Diyos sa buhay. Yun po yung una. Pangalawa, in your family. Kapag na-build mo yung kingdom mo kay Lord, isusunod ng Diyos yung pamilya mo. Bakit? Dahil ikaw yung gagamitin niya. Pero paano mo maayos yung pamilya mo kung ikaw mismo ay hindi nakikita yung talagang pagbabago sa'yo? Naniniwala ko, if you at the kanya mo, nabuo mo yung kingdom na Apo Diyos, nabuo na natin yung kingdom ni Lord sa sarili natin, God will use you. Anak, or nanay, sumurtak kanyam. Nararanasan ko yung presensya mo. Nagmayatan, di ba ka nangakas dyan, kung magulang mo na wakat, anak, isama mo ako dahil grabe, hindi ko na mapabigilan yung presensya mo. Nararamdaman ko yung presensya mo. Amen? Sino pong gustong ganon? Na madadala mo, ikaw ang yung pamilya sa simbahan na to. Start build the kingdom of God in your life. Dahil ikaw ang gagamitin niya. Sabi niya dito, may nabasa ako sa Bible, in your family ko na namin. In Matthew chapter 21, ikikwento ko na lang, Matthew 21 verse 12 to 17, pumasok si Jesus sa templo at kuna na, nagalit, start now, ito po yung kwento na si Jesus, ang unang balik niya po, sa kanyang lugar, pumasok siya sa templo. Nakita niya may mga nagsusugal. Nakita niya may mga nagbibinta ng mga hayop. Ano po ginawa ni Jesus? Kaya hindi naman pala masama magalit. Basta ang paggalit mo, ikakabuti. Impatupatug na kung nanatilukaano ka. Sa Tagalog, talagang tinumba niya yung mga misa doon. Dahil ayaw ng Diyos na marumi yung temple niya. Ganyan din po ang ating mga Kristiyano. Ang pamilyang Kristiyano po, ayaw niya yung karumihan sa kanyang mga tahanan. Dahil naniniwala ko lahat ng mga karumihan, lahat ng mga hindi ayon sa plano at gusto ng Diyos, hadlang upang sa ganon maranasan mong Diyos sa pamilya mo. Amen. Tandaan mo kapatid to, stand to your faith, tatdaram. Amen. I-correct mo no dararamidan da. Huwag mong hayaan ng bahay mo ay hadlang po ang membro ng pamilya mo para maranasan mo yung kakaibang pagkilos ng Diyos sa taon nito. No dagtay-tayat, isugal kanyang ibagam, i-correct mo. Naglamis kong pumudpudot dito stage. Naglinglingot mo na number 18. Iba yung apoy ngayon dito sa studio. Get ready for this moment. Tandaan mo kapatid, huwag kang papayag ng tahanan mo. Dudurugin ni Satanas na paunti-unti. Alam mo yun? Dahil tandaan mo, we are not good. Tayo po ngayon ay tinitignan ang mga next generation. At nakakalungkot ngayon, tayo po lahat ay magtulungan. Alam mo yung next generation yun, nakakatakot. Hindi mo na alam kung sino ang Kristiyano at hindi Kristiyano. Tama. Naiiyak kami mag-asawa tuwing may nakikita.
napapanood sa Facebook dahil mga friend din namin sila. Para bang ang mundo ay parehas na sa mga Kristiyano. Naniniwala ako, kulang kasi sila sa pagbabasa ng Biblia. Maliit o malaki, yan po'y kasalanan ng Diyos. Kaya kung alam mo, hindi mo correct. Alam niyo po, this is my testimony in our life. Neighbor kami nagpainom, di compound me. Neighbor kami nagpainom, di balay me. Hindi may pagmamalaki damami. Pero tinatdiran mi ti pamati mi kanya po Diyos. Awang matabrod mi. Magsang-sangit takno, gawawi dakjay. Yasinggan. Dahil nakikita ko lagi yung paggalaw ng Diyos sa pamilya namin. In how many years are crying, my mother, tinaganak ko, nainayda nga, isang sangit. Itatan ko na akon, uminpintas matibiyag min, na nagpintas sa plano na muyo nga ni Apo Diyos ti center, iti pamilyayo. Ang sarap yung mga sinasabi nila, nidadik ka na din kung huwag tungtungtong. Trabaho ka lang at trabaho ni Manong ta. After 2 years, no, mabayadak talugan mo sa runutan ni Manong. Alam niyo, kapatid, this is the word of God in this year. Build the kingdom of your family. Tano na buuyo ti kingdom ti pamilyayo. Wala na pong hadlang para hindi natin maranasan ng Diyos. Tama? Pero kung gumagawa tayo na hindi nakakaaya sa pamilya natin, curses will come. Kaya kung ikaw ay isang anak, suwail na anak, maawa ka sa pamilya mo. Dahil ikaw ang gagamitin din ni Satan to build his kingdom of your home. Kaya mamili ka, kapatid. God will use you to kingdom of God in your family, or Satan will use you to build his kingdom in your family. Hallelujah. Halishikira Sunday in the name of Jesus. Una na dito, make how to restore and how to build the kingdom of God in our family. Number 1, make a quality time, family group prayer. Sino pang gumagawa nito? Ito po idolo ko, or nabe-bless ako kila Pacquiao noon yung mga post nila na Pacquiao and his family, lahat po sila nakahawak ng Bible, nag-group Bible study sila. Kaya kung ikaw ay isang ama at ina, at kung alam mo yung mga anak mo nahihiwalay na sa presensya ni Lord, nahihiwalay na sila sa relasyon kay Lord, start right now. You, father and mother, start iti group family prayer. Because a family unite in prayer, kailanman mahirap makapasok si Satan. Why? You are united. No nakit umay, kararag tayo. Mga anak, mag-pray na tayo. No handa kahit umay, darye lang kayat na to umay. Because unti-untihin nga i-build yung kingdom ni Lord. Hindi na lahat, pag tinawag mo, ay pupunta agad. Kung dadalawa kayo, tatatli, pray. But start. Darating yung panahon kung lahat na po kayo ay talagang sama-sama na nanalangin. Makikita natin ang tunay na paggalaw ng Diyos sa pamilya natin. Sabi niya dito, always attend God's activity. Always attend God's activity. Nagmayat, nga ti pamilyam iyabog mo ti church. Amam di iyabog, ti Tagalog na i-push or idalhin sa church. Huwag kang pumayag na ang mga anak mo hindi mo madala. Dahil alam niyo po, very dangerous yung mundo na to. Nakakaawa, nakakalungkot. Padasin nyo lagtambay ta plaza, kahit kwan lang. Mapangkay di tatalas 5 ti malam. School days makita yun ka sa noon tatan tilubo ng ti kabataan. Nagtugaw ka lang di plaza, wan aramida, magmatsyag lang ti matam. Iwaras mo lang matam, kitam tar aramidan ti kabataan tata. Napaka-dangerousan. Di yung mapansin?
Nga 12 years old, 13 years old, buntis na. Why? Because very dangerous na yung mundo. Kaya you build the kingdom of your family. Pilitan. Kung nakaturok ki ilihans mo, Lord, makadwak darito yung anak ko. Buunam ti kararag. Damtang ti panahon makadom into suda. Ano pa sabi niya? Make Jesus the center of your family. Una, bakan tukot no datag birthday, di yung pa yung mga Lord, thank you for this birthday. Na? Maliit na tagumpay at malaking tagumpay. Nawa po kapatid, yung pamilya mo, siya lang na itataas ang ating Diyos. Amen? Nakakalungkot, may mga pagpapalang dumating, wala man lang, thank you Jesus dahil sa pagpapala na to, ginamit mo po yung iba. Ang nakakalungkot ngayon, ang post na, salamat po sa taong ito. Taong di nyo pa po alam until now that God will use people to bless you. Kaya ang una mong pasalamatan kung meron kang pagpapala, ang Diyos na nagtatouch ng puso ng tao para pagpalain ka. Palakpakan mo ang Diyos na buhay. Baka naman kung ikaw ay first honor o valedictorian ka, di mo man lang, Lord, dahil sa Kanya na nagbibigay ng katalinuhan, kaya andito ako ngayon. Ganun dapat. Baka pag inangat ng Diyos yung buhay po nating kapatid, ang sinasabi na natin ngayon, dahil nagsipag, dahil may ginawa ako, yap, may ginawa ka, pero kung wala ang Diyos, di mo yan maabot. Amen? Sabi mo sa katabi mo, laging ang Diyos ang nauuna. Pangatlo po, para punta na po tayo, sige nga, playing, pumunta ka na sa likod. Start ka. In this church, anong ibig sabihin mo ng in this church? Kung una, na-build mo na yung kingdom ni Lord sa sarili mo, na-build mo na yung kingdom ni Lord sa pamilya mo, i-build mo din yung kingdom ni Lord sa church na. Why? The unity of family na pumupunta dito, nagbibigay na din kapatid. Na? Nang build the kingdom ng church na to. Why? Dumadami. Kasi nag-i-start sa pamilya. Sa pamilya pa lang, umaapoy na pagdating dito. Yung apoy na dala-dala ng pamilya mo, nagbibuild kingdom ni Lord sa church na to. Amen. Sometimes parang bigat. Dahil hindi po ready yung puso. Hindi ready yung sarili natin. Kaya before go here, Napinta Sabado tonight, nag-pray kayo, Lord, sama-sama kami bukas, nadadalo sa church. Lord, sama-sama kami bukas to experience your goodness. Di pagdating mo dito,